Okay po, ready na po ba tayo? Okay, thank you for the reactions po. Okay, we have the topic po natin is what we call the mesh analysis. Last time po, we discussed po the nodal analysis. Wherein for the nodal analysis, this is based on the systematic approach of KCL or the Kirchhoff's current law. Ngayon naman po, we have the mesh analysis, wherein this mesh analysis offers another systematic approach for evaluating electrical circuits. Okay, instead of node voltages po yung hinahanap natin, ang hinahanap po natin dito is we have the mesh current as the circuit variables. Ano, yun po yung ating hinahanap. We have four mesh currents po yung hahanapin po natin as our circuit variables. Rather than doon po sa atin po sa nodal analysis, wherein hinahanap po natin doon is mga nodal voltages. Dito po, mga mesh currents. Ibig sabihin, kung mesh currents po, mag-assume tayo ng mga meshes, ano? Or mesh, or loop. Mag-assign po tayo ng loop. Last time po, in-explain po natin kung gaano magbilang or paano magbilang po ng loops po ng isang circuit. Okay, yun po yung i-apply natin. Okay, we have for the mesh analysis. The same principle above, it uses loop or mesh currents rather than component current as circuit variables to reduce number of equations to be solved. Sabi nga po nung last time sa atin po sa nodal analysis, okay, doon po kaya po ginagamit natin yung nodal analysis rather than the KCL, the KVL is kapag po KCL, KVL or the Kirchhoff's laws, kung ilang pong component meron tayo, yun din po yung bilang ng ating pong variables or circuit variables. Dito po, ang circuit variables lang po natin is yun pong ating mga bilang ng ating mga meshes. Ano? Ibig sabihin, nababawasan po yung ating variables or circuit variables. Nababawasan yung equations natin. Eh, kapag po ang equations natin ay mas madami or medyo madami, nahirapan tayong isolve kasi hindi po yun kaya ng ating pong calculator. Kaya pang ginagawa po natin is nire-reduce natin yung bilang ng equations. Kaya, bawa, yung apat po natin yung last time. Okay? Kailangan natin, ang kaya lang po ng calculator natin is tatlo. Ginagawa natin, i-reduce natin into three equations po para kayanin po ng ating calculator yung ating pong equations. Okay? Kung sa mesh analysis po, medyo mababawasan natin. Kung KVL, KCL kasi umaabot, for example, kung anim na component, di anim na equations meron tayo. Eh kung gagamitin po natin yung loops, ibig sabihin, reduce na yung number of equations to be solved. Sabi nga, lagi pong mas madami ang branches kumpara sa bilang ng nodes at saka sa bilang ng meshes or loops. Kaya po, kung gagamitin natin yung mesh in determination of circuit variables, ibig sabihin, mas madali na po yung ating solution. Madali nating masosolve yung ating or ma-analyze po natin yung ating circuit. Unlike nodal analysis that is applicable to any kind of circuit, mesh analysis does not because it's only for a circuit that is planar. Okay, yung atin po mesh analysis is limited. Hindi po katulad ng nodal analysis, wala po siyang limitation. Okay, this is limited for a planar circuit. What do you mean by planar circuit? A circuit that is may nagko-cross po na loops. Kailan po nangyayari yon? Kapag meron po tayong 3D na circuit, hindi po planar. So sinabi nating planar, yun po kapag pinatong natin sa table, nakapatong siya. Walang nakaangat. No? Nakapatong siya totally. O kung nasa screen natin, nakapatong lang po siya. Pero kung siya po ay non-planar, ibig sabihin yung circuit po natin is a 3D dimension, meron po siyang width. Ano? Meron siyang length, width, at saka height. Ano? That is not, yung mesh analysis natin is not applicable for that kind of circuit. Nodal analysis is pwede, but the mesh analysis do not. Ano po? Hindi po natin pwede siyang i-apply doon sa mga non-planar na circuits. Is method on how, sabi niya po, kailangan nating ma-determine po dito yung ating pong
mesh currents po. Ano? We have to determine the mesh currents. Okay? Meaning, kung kailangan po natin i-determine yung ating pong mesh currents, okay, ano po naman yung method natin and how to determine po the mesh currents. Okay? Sabi daw po, designate mesh currents I sub 1, I sub 2, and up to I sub n. Ibig sabihin po, maglalagay tayo or hahanapin natin yung mga mesh, no? Kaya ibig sabihin, maglalagay tayo, mag-a-assign tayo ng mga mesh. Kung meron tayong nakuhang tatlong independent loops, ibig sabihin, meron tayong three meshes, ano? Dun sa ating circuit. Ibig sabihin, tatlong variables yung meron tayo. And that is yung mesh currents po na inassign natin. Okay, kung ilan pong mga independent meshes or independent loops, yun po yung ating lalagyan po, no? Then after po nun, we assume polarity to each of the possible element caused by the designated mesh currents. Okay? Assume polarity. Pwede tayo maglagay ng polarity doon po sa ating mga resistors, doon sa ating mga passive elements, okay, na dadaanan ng ating mga mesh currents na inassign. Okay? Kung saan ka pumasok, for example, positive. Kung saan ka lumabas, lalagyan mo ng negative. Pero, pwede rin naman po, kung saan ka pumasok negative, saan ka lalabas positive, pwede ganon. Pero, kung ano po yung ginamit natin nung una, yun din yung gagamitin natin hanggang sa dulo ng ating pong solution. Okay, for example, ang inassign mo is, nag-iwan ka ng positive para sa papasukan. So, sa lalabasan po doon sa resistor na yon na dinaanan ng mesh current natin ay negative, okay lang yon. Pwede rin po ang negative ka pumasok, then mag-iiwan ka ng positive sa lalabasan, pwede rin naman po yun. Okay? Ang ginagawa po natin in order po para hindi tayo palito, ina-assign po natin muna mga meshes in mga clockwise direction. Lahat po ay mga clockwise direction. Pero okay lang naman po ang counterclockwise. Wala namang sinasabi na mali na mesh assignment. Okay lang po ang clockwise, okay lang po naka-counterclockwise. Para po tayo hindi malito, ang ginagawa na lang po natin is naka-clockwise directions lahat. Huwag na natin pabago-baguhin kaysa mahirapan po tayo. Okay lang po na lahat clockwise, lahat counterclockwise, pero sa akin po, lahat clockwise yung ginagamit ko para mas hindi po tayo malilito. Ano? Okay, doon naman po sa polarity, okay, kung ano po yung pinasukan, halimbawa ang ginagamit ko, positive, kung saan lalabas sa resistor, yun po yung kanyang negative. Pero mamaya naman po, meron po tayong shortcut para doon para hindi na po natin lagyan ng polarity. No? Hindi na natin lalagyan ng polarity. Ang gagawin na lang natin mga automatic na sign, something gano'n. Ano po. Then we have the use the principles, after po nun, use the principles of KVL. Magki-KVL tayo, ibig sabihin, kukuha tayo ng equation sa bawat mesh. Sa bawat meshes. We apply KVL, then apply Ohm's law. Ano ba yung Ohm's law? Since we have the mesh currents po yan, ibig sabihin, or KVL meron siya, ang ating pong equation, lahat po naka I times R, I times R, ibig sabihin naka-express siya lahat ng voltage kung tutuusin. I times R, mga ganon po, kasi Ohm's law po natin. KVL. Voltage po yung ating pong makukuha kapag KVL. Ibig sabihin, that voltage is naka-express as I times R. Kaya ang equation po natin, lahat may mga I. No? I1, I2, I3, etc. Doon sa nodal analysis natin, yun po ay principle ng KCL. Ibig sabihin, lahat sila currents. Kaya po ang atin pong equation is V over R. Lahat po mga voltages po yung atin pong mga variables doon sa nodal analysis. Okay? After po nun, makuha natin ang mga equations sa bawat meshes, we evaluate po all the equations obtained to find the known value of the mesh currents. The assumption of the direction of the current flow does not affect the correctness of your solution. It is either clockwise or a counterclockwise direction. Sabi daw po, your assumption for the direction of the current flow
or the mesh currents po natin do not or does not affect the correctness. Ibig sabihin ko nga po, lahat okay lang. Kung ano po yung assumption mo, sige, ganun po. Kung clockwise, sige. Kung counterclockwise, sige. Okay lang po kahit ano. Ilang example tayo, para mas maintindihan po natin. For example, number 1, in figure 3.11, determine the branch currents I sub 1, I sub 2, and I sub 3 using the mesh analysis. Okay? Now, determine the branch currents I1, I2, and I3 using mesh currents. Yan po ay circuit na sinolve na natin using the nodal analysis. But that time, we will be using the mesh analysis. Okay? Sabi daw po, we have to assign muna for our solution. We assign the mesh currents. Okay, mag-assign tayo ng mesh current. For example, I have assignment a mesh current here. This one is a clockwise direction. Sabi ko nga, para hindi tayo nalilito, parehas ng clockwise yung direction natin. And that is, for example, this is the mesh current I sub 1. And we have the mesh current I sub 2. Okay. From this po, saka po natin i-determine paano natin makukuha yung I1, I2, and I3 using the mesh currents. Sabi daw, sino ba yung naka-epekto doon sa ating I sub 1? Okay, kung kakailanganin natin kunin yung I sub 1. I sub 1 po na malaki, sino ang mesh current na naka-apekto sa kanya? Kitang-kita po naman natin, that is the mesh current I sub 1. No? Yun po yung nakaapekto sa kanya. Yung mesh current I sub 1 ay ang bukod tanging mesh current na nakaapekto sa branch current na I sub 1. Kasi yung I sub 1 mo, dadaan siya sa 10 ohms. Yung I1 mo na mesh current, dadaan din siya sa 10 ohms. Ibig sabihin, nakaapekto, siya lang yung nakaapekto dun sa branch current I sub 1. Tapos magka-direction pa sila. Parehas po silang pakanan. Ano? Pakanan yung I1 na branch current. Pakanan din yung atin pong mesh current kapag dadaan sa 10 ohms. Therefore, your I1 is equivalent to your I sub 1 or the mesh current I sub 1. Okay, next naman po, yung I sub 2 po natin. Sino ang mesh current na nakaapekto sa I sub 2? Yung I sub 2 po natin, dadaan siya sa 12 ohms. Ano? Sino ang mesh current na makakaapekto sa kanya? Only the mesh current I sub 2. Siya lang yung nakaapekto. Ibig sabihin, tapos parehas pa sila ng direction. Ibig sabihin, your I sub 2 or the mesh current I sub 2 is equivalent to your I sub 2 or the mesh current I sub 2. Your branch current I2 is equal to your mesh current I sub 2. Next, your I sub 3. No? Sino naman ang mesh current na nakaapekto sa I sub 3? Kitang-kita natin, the mesh current affecting I sub 3, okay, yung I sub 3 po natin, ito po, yung I3 po natin, dadaan sa 20 ohms. Sino po ang mesh current na dumaan sa 20 ohms? Eh, syempre, kita natin, si I1 dumaan sa kanya. Also, si I2. Okay, si I1 dumaan sa 20, si I2 dumaan din sa 20 yan. Okay, dadaan siya sa 20. Na yun po yung dadaanan ni I3. Ibig sabihin, dalawa ang nakaapekto kay I sub 3. That is the mesh current I sub 1 and the mesh current I sub 2. Okay? Then titingnan na po natin, ano po ang polarity? Meron yung I1 and I2 since they are affecting po the I sub 3. No? Tingnan natin kung sino ang kadireksyon ng I3. Yung I3 natin pababa sa 20 ohms. Yung I1 natin, pag dumaan siya or gumalaw siya, bababa din sa 20 ohms. Pababa din siya. Ibig sabihin, your I3 is I1 or positive I1. Then yung I2 mo, pasalungat or pataas siya pag dumaan sa 20 ohms. Kaya po, negative I sub 2. Therefore, your I sub 3 must be equal to I1 minus I2. Is it clear po? Clear po ba yon? Okay, before we go on for a determination of equation, naintindihan po ba yon? Hello po. Opo, sir. Yes po, sir. Okay, thank you. Naintindihan daw po. Okay. We have for our
solution, ano po, nag-assign na tayo ng mesh current. Pagkatapos po, kukuha na tayo ng equation, ano? But before that, ito po yung ginawa niya muna. Ang ginawa po niya, syempre, nag-assign na siya ng mesh current. Pagkatapos nag-assign siya ng polarity, sabi ko nga, pag dumaan si I1 do sa 10 ohms, mag-iiwan siya ng positive, negative. Kay 20 ohms, positive, negative. Okay? Kapag naman yung I2 po yung umikot, mag-iwan siya kay 20 ohms ng positive, negative, positive, negative, positive, negative. Makikita po natin sinong dalawa ang pairs of polarity. Ito natin sa 20 ohms. Ibig sabihin, kasi dalawa yung naka-apekto sa kanya. Okay? Yung I1 po natin, yung I2. Yung po 20 volts, hindi po natin papalitan yung polarity niya kasi voltage source siya. Okay, kasi assumption lang naman po ng polarity to. Mga passive components lang po yung lalagyan natin. The resistors po lang yung lalagyan. But, yung atin pong voltage sources and current sources, hindi ko muna siya lalagyan ng polarity. May polarity siyang kanya. Okay, no need po na lagyan mo siya ng assumption ng polarity. Yan po naglagay ng mga assumption. Kukuha na tayo ng equations. Okay? Sa mesh analysis, nagki-KBL lang po tayo. Magki-KBL po. For example, this one. Pumasok po siya sa negative. Negative 30. Okay? Negative 30. Ano, yung I1 po at mesh current I sub 1 by the principle of KBL. Okay, ulitin ko po At mesh current I sub 1 at mesh current I sub 1 by the principle of KBL. Negative 30 plus. Dadaan po siya sa 10 ohms. Positive 10. Okay, 10 po. Then, sino yung mesh current na dumaan sa kanya? I sub 1. Okay, dadaan po siya kay 20 ohms. Positive. Positive 20. Sa unang ikot po ito positive 20. I sub 1. Okay, dadaan po siya kay 20 volts. Ano? That is positive 20. Okay. Ayan, positive 20. Wala na, sorry. Meron pa po. Sabi ko nga, yung 20 ohms natin, meron siyang two pairs of polarity. Okay? Sa unang ikot niya, positive, negative, positive, negative. You know? Kaya positive 10I, positive 20I. Sa pangalawang ikot po kay 20 ohms, ang ikot po niya doon sa kabilang side. No? Lampas na. Kaya una niya makikita, negative. Negative 20. Okay? Sino po na ang nakaapekto sa kanya? Siyempre, sa side na ng I sub 2. Okay? You have negative 30, positive 10 I1, positive 20 I1, positive 20 minus 20 I2 is equals to 0. Okay, is equals to 0. That is your equation number 1 is simplify mo lang po siya. Okay, you have negative o 10 plus 20, meron kang 30 I sub 1. Okay, meron kang 30 I sub 1 minus, meron kang 20 I sub 2. Okay, you have is equals to positive negative 30 plus 20, you have uh, 10, ano? Negative 10. Lipat sa kabila, meron kang positive 10. This is your equation number 1. Iyan po yun. Pero kung ayaw mo po maglagay or mag-assumption ng maglagay pa ng mga polarity, okay lang po yun. Kung ayaw maglagay ng mga polarity, pwede naman po yung sabi ko kanina, yung shortcut solution are an automatic po na solution. An automatic. May automatic, diretso na. Wala na tayong assumption ng positive, negative, positive, negative, positive, negative. Basta ang assumption po natin para okay po yung atin pong gagawin na shortcut solution is parehas clockwise po yung direction ng atin pong ikot. Ano? Parehas clockwise. Ano? Parehas clockwise. Pero pwede rin naman po parehas counterclockwise. Ganun din. Pero, sabi ko nga, mas okay ko para hindi tayo malito, parehas clockwise yung direction ng ikot po natin. Okay?
kung gano'n ang mangyayari. Okay, you have this one. At mesh current I sub 1 by the principle of KVL. Ulitin po natin ha. But this is the equation number 1 na po. Ulitin lang natin by a shortcut solution na hindi na tayo maglalagay ng polarity. Una po natin, dadaan siya sa 30 volts. This is negative 30. Okay? Plus, automatic po, plus. Lahat ng dadaanan ng I1. Sino po yon? 10, 20. You have 30. I sub 1. Lahat po ng dadaanan na plus, automatic plus. Okay? Automatic minus sa pangalawang ikot dun sa resistor na apektuhan ng another na mesh. Dadaanan ni I1 pero dadaanan ng iba. Ano? Ibig sabihin, affected. Parang may may karelasyon pang iba, no? And that is, we have 30 I sub 1 minus, yun po yung 20. And sino yung kanyang karelasyong iba? Si I sub 2. Okay po? Then, daan po siya sa positive 20, sa 20 volts, positive 20. If you simplify this one, same lang po kayo ng lalabas na equation. Okay, no need na maglagay ka ng plus or minus, plus or minus atin po mga resistors. Okay, automatic na lang. Basta, sabi nga, lahat clockwise yung direction. Okay, for example, sa atin po at mesh current I sub 2 by the principle of KVL. O, dito po tayo para hindi po wala po siyang polarity. Gagamitin po natin a shortcut solution. Ano po? Okay, dito po we have automatic positive. Positive lahat ng dadaanan ng I sub 2. Sino po ang dadaanan ng I sub 2? 20 plus 12, 32 plus 8, 40. 40 I sub 2. Ito po ay at mesh current I sub 2 by the principle of KVL. Hindi ko na lang po maisulat ha. At mesh current I sub 2 by the principle of KVL. Okay. 40 I sub 2 minus, minus sa pangalawang ikot po yun, Sino po ba yung resistor na affected by I sub 2 na meron pong iba pang karelasyon? Si 20 yun. Karelasyon niya si I sub 1. Kaya 40 I sub 2 minus 20 I sub 1. Pagdaan po sa 20 volts, negative kasi pag ikot po niya, ikot si I2, dadaan po, ang una po niya makikita is negative. Negative 20 is equals to 0. Okay, arrange lang po natin ang equation. Your equation is negative 20 I sub 1, negative 20 I sub 1. Okay? Positive 40. Positive 40 I sub 2. Okay po? Is equals to positive 20. That is your equation number 2. Ano po? Negative 20 I sub 1, positive 40 I sub 2 is equals to 20. The equation number 1 kanina is 30 I sub 1. Ito po nasa baba. 30 I sub 1 minus 20 I sub 2 equals 20. Okay, gagamitan po natin ang calculator. Okay, by calculator po, you have your calculator po. Okay, sabay po tayo. Mode equation po natin. Okay, you have mode equation with two unknowns, I1 and I2. Okay, mode equation 1. Okay, input po natin, go. 30 equals negative 20 equals positive 10 equals negative 20 equals positive 40 equals positive 20 equals po natin. Your I sub 1 is Reyes Sanin, or your I sub 1 equals, wala, sige ako na lang po. Your I sub 1 equals, you have for I sub 1. Anybody po, sino pong gusto mag-volunteer for I sub 1? I sub 1, raise your hand po.
para po 1 ma-recognize po. natin. Your I sub 1, sino po yun? Si Abara. O, Abara, go. Sir, 1 po. 1 ampere. Your I sub 2. 1 din po. Okay, your I1 daw po is 1, your I2 is 1 ampere. Ito rin yung nakuha natin using the nodal analysis. Ano, 1, 1. 1 ampere, 1 ampere. Okay? Okay, since nakuha ni Abara, thank you, Miss Abara. Your I1 therefore is 1 ampere kasi ka-direction. Ano, this, your I2 is also 1 ampere. And your I3 is equals to 0. Same lang naman po yung sagot natin sa atin pong last discussion, the nodal analysis, nung last time. 0. Your I1 is 1 ampere, your I sub 2 is 1 ampere, your I sub 3 is 0. 0 po. Okay, may question po tayo for that topic po ng mesh analysis. Okay, may question po tayo. So far, wala po tayong question. Paki-react po. Wala naman. Okay, sige po. Then we have, yan po yung ating pong solution na din po sa module. Medyo makulay lang. Ano po, yan po yung mga solution natin para po dyan. Note that if you determine equation in any mesh, that is mesh called the major mesh and the other is the minor mesh. Okay, yung major mesh po natin yung unang ikot and the minor mesh po natin yung pangalawang ikot po natin, yung naka-apekto pong iba. Ano po? Okay, our answer is 1 and 1 and your I sub 3 is 0. Okay, example number 2. Find the current I sub O using the mesh analysis in the circuit of figure 3.15. Okay? Find the current I sub O. Okay, kung from this time po, kukunin po natin the current I sub O, this one, IO. Siyempre, mag-assign po tayo ng mga mesh. That is, mesh current I sub 1. Okay? This is mesh current I sub 1. This is our mesh current I sub 2. Kahit alin po, kahit magkabali-baliktad, kayo po ang bahala. Kayo po ang mag-assumption naman, ano? Okay, this is I sub 3. Ang ginawa ko po lahat ay clockwise na para hindi po tayo mahihirapan. No? Hindi ko na po siya lalagyan ng polarity. Sabi daw po doon sa ating discussion kanina, lagyan natin ng polarity after makapaglagay tayo ng mga mesh currents po. Ngayon po, hindi ko na lalagyan ng polarity kasi alam ko namang automatic. Kasi lahat naman po naka-clockwise direction yung meron po tayo. Okay, naka-clockwise directions po sila. Okay, from this po, titingnan natin, paano natin ma-determine yung I sub O using the mesh currents po. Yung I sub O, kita-kita po natin, ay dadaan po siya doon po sa atin sa 5 ohms. Pababa po. Okay? Sino po ang mesh current na naka-apekto kay 5 ohms? That is I sub 1 and that is also affected by I sub 2. Then tingnan natin sino yung kadireksyon niya pagdaan po sa 5 ohms. Ang kadireksyon po si I sub 1. Ang kasalungat po niya si I sub 2. Kaya I1 minus I sub 2. O, yan po yung ating IO. No? I1 minus I2. Okay? Yun po yung ating I sub O. May question po tayo for IO. I1 minus I2. React po tayo kung wala po. Okay, thank you for the reactions po ng lahat. Since, ayan, wala naman daw pong question. Kuha na tayong equation. At mesh current I sub 1 by the principle of KBL. Okay. At mesh current I sub 1 by the principle of KBL equal negative 12. Okay? Automatic positive sa lahat ng dadaanan ng I1. That is 5 and 6. Meron tayong 11 I sub 1. Okay? Automatic minus dun po sa mga resistor na may mga ibang karelasyon. That is 5 and 6. Una muna si 5, karelasyon po ni 5 is si I sub 2. And also, yung 6 po natin, karelasyon naman po niya is si I sub 3. Okay, that is negative 12, positive 11 I sub 1, minus 5 I sub 2, minus 6 I sub 3.
Wala na po, therefore is equals to 0. Erase lang po natin, 11 I sub 1. Okay? Minus 5 I sub 2. Po. Minus 6 I sub 3. Okay? Equals 12. Okay, yung negative 12, dito pa sa kabila, positive 12. This is equation number 1. Okay po. Next, at mesh current I sub 2. At mesh current I sub 2 by the principle of KBL. Okay? Mesh current I sub 2 by the principle of KBL. Ikot po, automatic positive lahat ng nadaanan ng I2. That is 5 plus 12 is 17 plus 2, 19. 19 I sub 2. Okay? Minus, automatic minus. Sa pangalawang ikot, dun po sa mga resistor na affected ng another meshes. And that is 5. 5 affected by I sub 1. And also, yung 2 minus 2 affected by I sub 3. Okay? Wala na po is equals to 0. I-arrange lang po natin. You have the negative 5 I sub 1 minus, plus 19 I sub 2. Okay po? Minus 2 I sub 3. Okay, wala na po is equals to 0. That is equation number 2 po natin. Equation number 2. Okay, next. At mesh current I sub 3 by the principle of KBL. Mesh current I sub 3 by the principle of KBL. Okay, go. We have positive 6 and 2. Meron tayong positive 8 I sub 3. Okay. Minus. We have 6. 6 affected by I sub 1. Minus 2 affected by I sub 2. Okay, ikot kay dependent voltage source plus ang una po makikita. Positive po ang una niyang makikita. Positive 2. I sub O. Ang I sub O po natin is this one. You have I1 minus I sub 2. I1 minus I sub 2, wala na po, is equals to 0. I-arrange lang po natin ang ating pong equation. Negative 6 I sub 1, positive 2 I sub 1 kasi 2 times I1 is positive 2 I sub 1. Pero tayong negative 4 I sub 1. Ayan. Next, I sub 2 naman. Negative 2 I sub 2, negative 2 I sub 2 kasi 2 times negative I sub 2, negative 2 I sub 2. Meron rin negative 4 I sub 2. Wait lang po ah. Okay. Then next we have I3 naman po. Positive 8 I sub 3. Okay, positive 8 I sub 3. Okay, wala na. Is equals to 0. That is your equation number 3. Using our calculator ulit, handa po yung calculator natin. You have mode equation with 3 unknowns. And then mode equation 2. Input natin. Ready na po tayo. Go. 11 equals negative 5 equals negative 6 equals 12 equals. Then you have equation number 2, negative 5 equals 19 equals negative 2 equals 0 equals. Next, you have equation number 3, negative 4 equals negative 4 equals positive 8 equals 0 equals. Equals po natin our eyes of one. Volunteer po, raise your hand, Albaran. 9/4 po. 9/4. Okay, Orera.
for I sub 2. 3/4 po. Okay, you have for I sub 2, 3/4. And you have pagkaliwagan, 3/2 po. 3/2. Ano nga yun, Orera? We have 9/4 amperes. Yung I sub 2 is 3/4 po. 3/4. And pagkaliwagan, ano po yung isa? 3/2 po. Okay, you have 3/2. Meron tayong 3/2. 3/2 amperes. That is for 9/4, 3/4, and 3/2. Therefore, makuha natin yung ating isovo. Your isovo is I1 minus I2. And that is 9/4. 9/4 minus, you have 3/4. Meron kang 6/4 or 3/2 amperes. Ano po? You have 6/4 or 3/2 amperes. That is your answer po para po dyan using the mesh analysis. Okay? Our solution po, nandyan po sa module. Ito yung module po natin. That is, ayan, may kulay-kulay po tayo. Meron tayong mga major meshes daw po and the minor meshes po natin. Kapag major mesh, yung unang ikot, minor mesh, yung pangalawang ikot po na. Okay? And then answer po dyan, okay, you have, ginamitan po ng Kramer's rule niya. Okay, answer po niya 1.5 or approximately equal to, or 3/2 approximately equal to 1.5 amperes. So, next. Yun po yung mga mesh analysis with voltage sources. Kung napansin niyo po, mga voltage sources lang yung meron tayo. Okay, ngayon naman po, we have the current sources. Okay, may voltage source, then may current sources din. Yung kanina kasi, mga voltage sources lang. Kasi magkaiba yung method natin in determination po kapag meron tayong current sources. And that is for the case 1. Two possible cases for applying mesh analysis with current sources. Yung case number 1 po, this one, current source is affected by one mesh only. Kailan po nangyayari yon? Kapag yung atin pong current source ay nasa gilid. Ano? Nasa gilid. Katabi-tabihan. Okay, pwede nasa taas, basta siya po ay nasa gilid. Isa lang pong mesh current ang nakaka-apekto sa kanya. Walang ibang nakaka-apekto sa kanya, isa lang. Ibig sabihin siya ay loyal. Ano? Loyal lang po siya yung current source na yun. Okay? For example, number 1. Okay? You have a current source and that is 10 amperes. 10 amperes po yung current source natin. The only mesh current affecting 10 amperes, ang isang karelasyon lang niya, ang natatanging karelasyon niya is si I sub 2. Yun lang po yung mesh current na nakaka-apekto sa atin pong 10 amperes. And that is I sub 2. Okay, kung ganun po, pwede tayo kumuha ng equation, ano? At mesh current I sub 2 by the principle of KBL. KBL. Alam na po natin, your I2, yung I2 po natin is equivalent to 10 amperes. Ano? 10 amperes. Pero kasalungat, kaya you have automatic, meron kang negative 10 amperes. Nakukuha mo na agad yung value ng I sub 2. Kaya yung atin pong ginagawa, kapag may nakita na tayong current source na nasa gilid, kunan na natin agad siya ng equation. Doon na agad tayo mag-mesh po. Yun yung unahin natin. Kaya nga, una natin si I sub 2. Sabi, bakit hindi po si I sub 1, si I sub 2 agad? E di yun, kasi meron agad tayong value para magamit na rin natin in order to determine po the I sub 1. Okay po, for this one, okay, kuha tayo. At mesh current I sub 1 by the principle of KBL. By the principle of KBL. Ikot po, we have negative 20. Positive. 8 plus 12, you have 20. I sub 2. No? Minus 12. Ay, sorry. I sub 1. Ito kasi, mesh current I sub 1 by the principle of KBL.
Negative 20, positive 20 I sub 1 minus 12 I sub 2. Okay po. Wala na is equals to 0. I-arrange lang po natin. Okay, 20 I sub 1 minus 12 I sub 2. Okay. 12 I sub 2 is equals to positive 20. That is equation number 2. For example, number 2 na to. Kasi this one is your equation number 1. Okay? Pwede pong gamitan natin ng calculator. Yan, kaya nilagyan ko ng equation number 1 and 2. Kasi tinatamad tayong mag-substitution. Ano? Ayaw natin mag-substitution kasi tayo ay nakarely lang sa calculator. Tinutuwa ni Sir Pamela ng pagiging tamad, no? Okay, pwede naman po yon. Pwede pong substitution, pwede naman po ang gamit ang calculator po natin. Okay, mode equation with two unknowns. So, no, mode equation 1. Okay, input po natin. Sa equation number 1, you have, wala pong I1, 0 equals 1. Ang I sub 2 equals negative 10 equals. For equation number 2, meron kang 20 equals negative 12 equals positive 20 equals. You have uh, yes, yes, Orera. Ano po yun? Negative 5 po. And negative 10. Akala ko kasi may question ka. Ano po? Kay Gopo Mancia. Ano po ang sagot natin, Mancia? Your Sir, I1 ganun din po. equals? Ano daw? Negative 5 po. Negative 5 po tsaka po negative 10. Negative 5 at saka Negative 10 po. negative 5 at saka negative 10. Negative 5 at saka negative 10 amperes. Therefore, you have, yan po, ang hinahanap lang naman po mga mesh current. Thank you, Mr. Mancia. Ano po, we have negative 5 at negative 10 amperes. May question po tayo for case number 1. May question po, wala. Okay. The next we have for case number 2. Current source is affected by 2 or more meshes. Kung last time po, naalala po natin, meron tayong supernode. Dito po, meron din siya, no? Meron din siyang kanya. Kapag meron tayong dalawa or mahigit pang mga meshes, affected po yung ating pong current source. Okay? Magkakabuo tayo ng tinatawag nating supermesh. Okay? Just like for example number 2. Ito po yung current source po natin na sa gitna. Napapagitanan po siya nung ating pong I1 at saka nung ating I sub 2. Ibig sabihin, okay, that is a supermesh. Pagkatapos, titingnan po natin kapag may ganyan, kapag may supermesh po tayo, tingnan po natin yung current source na naging dahilan ng supermesh. May resistor po bang naka-series sa kanya? Kung doon po sa nodal analysis, resistor na naka-parallel, dito po naka-series sa kanya. Kasi kapag series, parehas na ng current. Okay, may naka-series po sa kanya si 4 ohms. Okay, ibig sabihin, parang we consider this one as parang wala na po siya dyan. Kasi alam naman po natin, kilala na natin siya, si 4 ohms. Ang kuryente niya, 12 amperes, di ba? Then, kung 12 amperes ang kuryente niya, ibig sabihin, 48 volts ang voltahe niya. Ano, kilala natin. No need to analyze that 4 ohms. Ano? No need to para kilalanin pa siya. Kaya ang ating nakikilalanin yung iba. Kasi nga, naka-series siya kay 12 amperes. Parang wala na po siya dyan. Okay, meron tayong super mesh because of the 12 amperes affected by I sub 1 and affected by I sub 2. Kapag may super mesh tayo, dalawang equation din yung makukuha natin. Via KBL at yung isa via KCL naman. Okay? Doon muna tayo. At super mesh, at super mesh number 1, kasi isa lang naman ang super mesh natin. At super mesh via KBL. Okay, via KBL po tayo. Okay, I1 po muna tayo. Ano? I1 po muna.
Kasi kasama din natin si I sub 2. Parang supernode, di ba? Yung B1, bawa nag-supernode tayo sa B1 at B2. Okay, yung dalawang equation ni B1 at B2 magkasama. Okay, dito po, ang dalawang equation ni I1 at I2 magkasama. Okay, kay I1 po muna tayo. Negative 40. Negative 40. Positive 12. Okay, positive 12 I sub 1. Okay, wala na po para kay I sub 1. Lipat po tayo kay I sub 2. Positive. I sub 2 po natin, ang dinaanan po niya 28. 28 I sub 2. Okay, wala na po. Okay, you have equals to 0. Arrange lang po natin 12 I sub 1 plus 28 I sub 2, okay, is equals to positive 40. Positive 40. That is for equation number 1. Para naman po sa atin at supermesh, okay, at supermesh po, by the principle, sabi nga, dalawang equation na makuha natin, via KCL naman to. Via KCL. Saan po siya nag-KCL? Doon po sa node na yon. Kaya naman, titingnan lang po natin is yung atin pong current source na yon, 12 amperes. So, naging dahilan ng supermesh. Sino po yung kasabay niya doon sa dalawang mesh current? Kita po natin si I2 po yung kasabay. Parehas po siyang pataas, ano? Kapag umikot po yung I2, pataas po siya dadaan dyan. Okay, therefore, you have I sub 2 minus, ang kasalungat po niya is I sub 1 at ang value po niya is 12. Okay, I2 minus I1 is equals to 12. Parang dito lang po siya. Kapag nag-KCL po kayo sa node na to, I1 plus 12 is equals to I2. Lahat ng papasok ay equal sa lahat ng palabas. Yun din po yun. Okay, arrange lang po natin. Negative I1 positive 12 is equals to, sorry, ano ba yung positive 12? Negative I sub 1 positive I sub 2 is equals to 12. Yun po yung I sub 2 ha. Okay, negative I sub 1 positive I sub 2 is equals to 12. That is equation number 2. Gamit ang calculator nating matalino, you have mode equation with two unknowns. Meron ulit tayong 12 equals 28 equals 40 equals negative 1 equals positive 1 equals 12 equals. Okay, you have this one. Meron po tayo, yes, Zanin. Zanin po tayo. Yung po hindi nataas ang ating tatawagin. Zanin. Sir, negative 37/5 po. Negative 37 over 5. Okay, negative 37 over 5 for your I sub 1. Negative 37 over 5. Okay. Next, for your I sub 2, yes, ano yun nga? 23/5 po. 23 over 5. Okay, thank you po, Reyes. 23 over 5 amperes. Okay, that is your I1 and I2 po. We have for the case number 2. Okay, next po naman natin. Clear po ba yan? Clear po ba yung ating example number 2 para sa ating pong mesh analysis? Okay, clear naman daw po ata, no? Okay, diretso po tayo. Yan po yung solution, ano? Kaya po nagka-super mesh, exclude this component. Kung meron po tayong component na 4 ohms na nakaseries, exclude po natin. Kasi nga, kilala na natin siya. Okay, note that supermesh has the following properties. In the supermesh, current source is not completely excluded. It offers another equation required to determine the mesh current. Kaya nga nakakuha pa tayo ng another equation sa kanya via KCL naman. The supermesh did not have its own current. Okay, wala po siyang sariling current yung ating pong supermesh. Ano? Wala siyang mesh current. Ano po? Okay, kasi combination nga lang siya, di ba? And also, the supermesh involves the application of both KCL and KVL. The first one is the KVL, and the other one is via
KCL. Okay? For example, number 3, determine I sub 1 to I sub 4 using the mesh analysis for the circuit in figure 3.24. Okay, nakalagay na po, mesh current I1, I2, I3, and we have the I sub 4. For this one, okay, meron po tayong IO. Nasaan yung IO natin? Ang hinahanap po is, ano ba hinahanap? Determine I1 to I4 pala. Sorry. Determine I1 to I4. Ito yung I1, ito yung I1, ito yung I2, ito yung I2 din. This is I3 and this is I4. So, yan po, no? You have for I1, I2, I3, I4. The mesh currents I1, I2, I3. Kasi yung po mga nandito sa labas, same lang po ng mga mesh current yan. Inilabas lang po. Okay? And meron po tayong kakaibang that is I sub O. Okay, before we go on in determination of equation, you have for the I sub O. I sub O equals, siya po ang bukod tanging mesh current na nakapekto sa I sub O is si I sub 4. And kasalungat po siya, therefore your I sub O equals negative I sub 4. Yan po yung ating equation. Ano po? IO equals negative I sub 4. For this one po, meron tayong current source na naapektuhan or naapektuhan ng dalawa or mahigit pa mga meshes. Sino po yun? Si 10 amperes affected by I1 and I2. Okay? Super mesh yun. Super mesh dito. Then also, the 6IO is affected by I sub 2 and I sub 3. Super mesh din dito. Ibig sabihin, ang ating super mesh is a very large mesh po. Ano? Kasi a combination of this one. This is our super mesh. Ayan po yung super mesh natin. Ano? Isang malaking mesh. Yung pong I1 and I2 caused by 10 amperes and your 6IO ay yung I2 at I3 caused by 6I sub O. Yan po ano. For this one, kuha po tayo ng equation. Ibig sabihin, at super mesh po. At super mesh na malaki, yan, super mesh, okay, you have via the principle of KVL. At super mesh via the principle of KVL, kay I1 po muna tayo. Okay, you have positive 4 I sub 1. Okay, positive 4 I sub 1. Next po natin is kay I sub 2 naman po tayo. Wala na kasi kay I1. 12. Positive 12 I sub 2. Okay, wala na po ulit kay I sub 2. Kay I sub 3 naman tayo. Positive. Yes. Dinglasan. Sir, wala po, sir. Okay, thank you. Okay, positive 12 I sub 2. Next, kay I sub 3 naman tayo. 8 and 16, you have 24 I sub 3. Okay? Minus. Kasi yung atin pong 16 is may iba pang nakapekto sa kanya, si I sub 4. Negative 16 I sub 4. Negative 16 I sub 4. Okay? For I sub 1, positive 12 I sub 2, positive 24 I sub 3, minus 16 I sub 4, okay po, is equals to 0. Is equals to 0. Ayan, ano po. Then next we have for, kuhali tayo, this is equation number 1. For unknowns yan, kaya naman ng calculator natin. Kung hindi po kaya, kailangan nating ma-reduce into 3 unknowns lang po or 3 equations po meron tayo. Ibig sabihin, kailangan natin ng 4 na equation in order to determine po yung atin pong I1, I2, and I3, I4. At super mesh pa rin po by the principle of KCL naman. Doon muna po tayo kay 10 amperes. Si 10 amperes po, ang kasabay po niya ay si I2. That is I2 minus I1 is equals to 10 amperes. Okay? Arrange lang po natin. Negative I sub 1, positive 10 I sub, positive, ba't ka 10? Positive I sub 2 is equals to
positive 10. That is your equation number 1. Ayan, ano po. And you have, for example, at doon naman po sa ating 6IO, ano, naging supermesh na yon, caused by 6IO. Ang affected po niya si I2. Ang kasabay po niya si I2 at ang kasabay niya po si I2. Kasalungat po niya si I3. Therefore, you have I2 minus I2 minus I3 is equals to 6IO. 6IO. Ang IO po natin is negative I4. Okay, negative I4, yun po yung kinuha natin kanina. Ito po yun, this one. Therefore, our equation is I2 minus I3 plus 6I4 is equals to 0. Equation number 3. Okay, this one pala, this is equation number 2. Ano po? Okay, next, last po tayo para sa equation. At mesh current I sub 4 by the principle of KBF. Okay, you have 16 plus 4, 20. 20 I sub 4. 20 I sub 4. Okay, minus 16 I sub 3. Okay, this one, positive 20. Okay, wala na po, is equals to 0. Okay, you have negative 16 I sub 3. Okay, positive 20 I sub 4. Okay, is equals to negative 20. Okay, that is equation number 4. Yan po, okay na, kompleto na yung equation natin in order to determine po our I1, I2, I3, and I4. Okay, kung ang calculator po natin ay hindi kaya yung ganyong equation, for example, wala yung calculator na ganun po yung kaya po yung 4 na equations. I-reduce po natin into 3 para po. Gawin po natin 3. Titingnan lang po natin yung equation natin. You have this one, ano? You have I1, I2, I3, I4. This one is negative I1, I2. This is I1, negative I3, and then I4, I3, and I4. Common po ang I2, I3, I4, I3, I4, I2, I1. Ibig sabihin po, pag ganyan po, pwede pong ang kunin natin, ang pinakasimple kasing equation is this one, equation number 2. Okay, ang gawin po natin is, kasi this one, you have I1 and I2 lang, dalawa lang pong variable meron tayo. No? Kaya siya yung madaling gamitin. Ano? Kaya gusto nyo yung I3 at I4, kaya lang medyo marami pang papalitan. Kapag ganito po, yung I1 at I2, you have for equation number 2, ang kunin po natin is I1. Okay, I1. Okay, from this one, your I1 is equivalent to, bawa nilipat ko yung I1 sa kabilang side, magiging positive. I1. Then you have I2 minus 10. Your I1 is equal to I2 minus 10. That is equation number 2 pa rin, no? This one is, ipapalit mo ngayon itong I1 mo doon sa iyo pong I1 na yun. Para magkaroon ka ng equation na may I2, I3, at I4. Gagamitan mo na yung calculator mo. Kasi yung equation na makukuha mo at saka yung equation number 3 and equation number 4 ay may mga I2, I3, at I4 lang. Kaya na yung calculator. Sabihin, makukuha mo na lang yung I2, I3, at I4. Okay? Substitute po natin itong I1 na I2 minus 10. Okay, we have 4 times I2 minus 10. Ibig sabihin, 4 I2 minus 40. Diba? 4 I2 minus 40, di 4, okay, 4 times I2, 4 I2, plus 12 I2, meron tayong 16 I sub 2.
Okay. Next, I3, positive 24. I sub 3. Okay. You have minus 16. I sub 4. Okay. You have equals to 4 times negative 10, negative 40. Lipat sa kabila, positive 40. This is your equation number 5. Therefore, gagamitin mo na yung equation number 3, 4, 5. Kung ang calculator mo kaya lang ay tatlong equation. Makukuha mo na yung I2, I3, I4. Ang tanong, pag nakuha ko po ba yung I2, I3, I4, paano ko yung I1? Eh di yung I1 mo is I2 minus 10 na lang. Okay. Okay, ganun po ano. For example, for this one, kung kaya naman ng calculator natin, yung 4, edi ang atin pong i-input this one, equation number 1, yung equation number 2, equation number 3, equation number 4. Yun muna yung kunin natin kung kaya po yung 4. Ano? Okay, go. We have 4 equals 12 equals 24 equals negative 16 equals 0 equals. Okay, equation number 2, you have negative 1 equals positive 1 equals 0. Kasi walang I3 equals, walang I4, 0 equals 10 ang kanyang constant. Next, equation number 3, wala pong I1, 0. Ang I2 po is 1. Ang I3 po ay negative 1. Ang I4 po ay positive 6. At ang constant ay 0. Equation number 4, and the rest, wala pong I1, no, 0. Wala pong I2, 0 din. Negative 16 po ang I sub 3 and 20 po ang I sub 4. And ang constant po niya is negative 20. We have equation po for your I sub 1 as negative 295 over 31. And sa aligado, Sir, wait lang po. Nalito lang po. okay, sige. Magtatawag na lang po ako ng iba, si Orisa. Orisa, Hello po, sir. ano po ang sagot natin for I sub 2? Kinuha ko na po yung I sub 1 kasi baka ang calculator po natin ay hindi kaya ang tatlo, ay ang 4. Kaya kinuha ko na po yung I sub 1. Ano po yung I sub 2 natin? 15 over 31 po. 15 over 31. 31. Okay, yung I sub 3 po natin, 45 over 31 po. 45 over 31. I sub 3 is 45 over 31. Okay, 45 over 31 amperes. And yung I sub 4 is 5 over 31 po. 5 over 31. I sub 4 equals 5 over 31. Okay, kung ang gamit po nating calculator ay hindi kaya yung 4 po na equation, ang makukuha po natin directly is yung pong I sub 2 which is 15 over 31, 45 over 31, at saka 5 over 31. In order to determine I sub 1 is I2 minus 10. And the rest, 15 over 31 minus 10 is negative 295 over 31. Ano po ang gagamitan nating equation para pag tatlo lang equation yung kaya ng calculator? Ito po may check. This one, and this one. Kung ang kaya po natin ng calculator is 4, ano po ang gagamitin natin equation? This one, equation number 1. This equation number 2. This equation number 3. And this equation number 4. Ayan po kapag 4 yung kaya. Kapag tatlo, 3, 4, 5 ang gagamitin pong equation. May question po tayo dyan. Question? May question po. Wala? Okay. Thank you for the reactions po. Wala pong question. Ang isa po sa madali din po natin pwedeng gawin, balikan po natin yung ating pong isang example. This one, no? Bawa, this one. Okay, solve natin. Ayaw kasi natin, bawa, ayaw natin ng may, sorry, wala. Ayaw po natin ng may super mesh, for example.
Bawa ayaw natin ng may super mesh. Kaya ang gagawin natin is, for example ayaw natin ng may super mesh. Wait lang po, mabagal yung ating mouse. Yan, ayaw natin ng may super mesh. Pwede pong gawin po natin, kung ayaw po ng super mesh, pwede nating ilipat. Nung hilahin natin. Kaya for example, ito pong buong ito, sorry. Wait lang. Too late. Okay, di ba sabi kanina, kapag yung current source mo ay nasa gilid, yun agad yung value mo. Pwede mo siyang hilahin dito sa tabi. No? Kasi this point naman, ito po point na to, tsaka yung point na to, no? Hindi naman magagalaw. Hilahin mo lang to papunta sa gilid. Pag hinila mo siya papuntang gilid, ito ang mangyayari sa kanya, no? Okay. Erase natin. So, mangyayari ha, pag hinila mo siya sa gilid, ito pong iyong 20 ohms at saka yung 8 ohms, pupunta yan sa gitna. So, pupunta sa gitna, tanggalin natin. Pupunta yan sa gitna. Kasi magpapalit sila ng pwesto. Bawa. Okay. Ito po yun, hinila po natin yung ating 4 ohms at saka yung 12 amperes. Yung ating pong dalawang resistor, narito na yung sa gitna na to. This one. Yung value meron sila. Siya ay 20 at saka 8. Sorry, medyo nakakahilo yung 20 at saka 8. Ibig sabihin, pag ng mesh current I1 ka, saka mesh current I2 ka, may value ka na agad ng I2, diba? Your I2 equals, you have negative 12. Negative 12 amperes na agad. And yung equation mo ng at mesh current I sub 1 ay magiging you have negative 40 plus 12 plus 20 is 32 plus 8, 40. Positive 40 I sub 1 minus 20 at saka 8, 28. 28 I sub 2 kasi affected yun ng I sub 2 is equals to, wala na, is equals to 0. I-arrange mo lang po, we have 40 I sub 1 minus 28 I sub 2. Kapag sinubstitute mo yung I2 dito na 12, dito sa equation na to, makukuha mo na agad yung I sub 1, di ba? Pero kung ikaw po ay talagang rely lang sa calculator, edi input mo sa calculator this one and this one. Ano ang i-input po dito? 0, 1, negative 12, at saka 40, negative 28, positive 40. Makukuha mo yung iyong I1. Yung I1 mo, may certain value. And yung I2 po is negative 12 amperes. Okay, ganun po. Ano? Kung hindi po pinagbabawalan na magalaw siya. Kasi dito, ang hinahanap ay mesh currents. Kaya hindi mo pwedeng ilipat. Pero may iba po tayong mga hinahanap na pwede mo siyang ilipat. Okay, for example, isang ano lang, isang tawag doon, narinig pa po ba ako? Hello Yes po. po, sir. Okay, thank you. Ayan, kung isa lang po yung tawag dito, kung ang dito po kasi 'di ba mga mesh currents, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng galawin. Pero ang ibig sabihin ko lang, halimbawa, ang hinahanap natin ay current ng 12 ohms. Eh di ibig sabihin, pwede mo naman siyang galawin. Pwede mong ilipat sa gilid o yung i-redrone mo po siya, ilipat sa gilid yung mga current sources. Kasi ang ating main objective is mabawasan yung equation. Kasi katulad nitong isa, tingnan po natin ito yung pong last example po natin. This one, no? Okay, kung ang ginawa po natin, ginawa po natin, kasi nilimitahan natin kasi ang calculator natin
hanggang 3 lamang, for example. Pero kung 4 naman, o sige, okay lang naman na magkaroon tayo ng 4 na equation. Pero kung hanggang 3 lang talaga, ang gagawin po natin, gumawa ng paraan para ma-lessen yung ating equation. For example, ang hinahanap dyan ay O. Meron naman tayong pwedeng ilipat na current source para hindi siya maging dahilan nang magkaroon tayo ng 4 na equations. For example, dito, yung iyo pong current source ay nakaparallel sa 4 ohms. Ibig sabihin, pwede mo silang pagpalitin. Narito yung iyong current source na 10 amperes. Okay. Narito yung iyong resistor na 4 ohms. Magpapalit sila ng pwesto kasi parallel naman sila. Okay lang na magpalit sila ng pwesto. Parehas sila ng voltahe. Ibig sabihin, nasa gilid na yung current source mo na 10 amperes. Kapag nag-mesh ka dyan, alam mo na yung I1 mo ay equal sa 10 amperes. Diba? Equal sa 10 amperes. Di may value ka na agad ng I1. Ibig sabihin, pag kinuha mo naman yung equation ng I2, I3, at I4, okay, masasubstitute mo na yung value ng I1. Ibig sabihin, lessen na yung equation mo. 3 equation na lang kasi equation ng I2, I3, I4 na lang yung meron ka. Kasi lahat ng I1 ay papalitan mo ng 10 amperes. Diba? Ganun po. Malilessen yung equation mo. Yun po ay ginagawa kapag pwedeng hilahin o pwedeng pagpalitin. Kapag magka-parallel, pwedeng pagpalitin. Pero kapag magka-series, hindi mo pwedeng pagpalitin, di ba? For example, this 6IO, hindi natin siya pwedeng hilahin sa gilid. Hindi natin siya pwedeng hilahin dito sa gilid dito. Bakit po? Kasi ito, may pagitan. Kasi hindi naman po nakaparallel yung 6IO natin dito sa 12 ohms. They are not directly parallel. Kaya hindi natin siya pwedeng ilipat. Pero ito po, itong dalawa, kaya napagpalit natin ang pwesto. Kasi they are connected parallel. Naintindihan po ba yung ibig ko sabihin? Naintindihan po ba? In order to lessen po our equation, kasi baka kasi hindi kaya ng ating calculator yung atin pong tawag dito, yung atin pong equation kapag medyo madami, no? Kaya ang gagawin natin, ililesen natin para ganun. Paano siya malesen? Ilagay sa tabi yung mga current source na pwedeng ilagay. Pero kung hindi naman pwedeng ilagay, no need na. Wala kang choice kundi bawasan yung equation by means of substitution. Katulad ng ginawa natin dito, di ba? Yung I1 equals I2 minus 10, pinilit natin dito sa equation number 1 para makadetermine pa tayo ng another na equation para masolve natin siya, di ba? Okay po. May question po tayo so far doon about po do sa super mesh na malaki na yon. May question po. Wala po tayong question.